Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So, ang pag-aaralan natin ngayon is differential calculus, okay? So, before tayo mag-proceed dun sa pinaka-application niya sa mga word problems, pag-usapan muna natin yung pinaka-basic concept ng differential calculus, okay? So, mag-start tayo sa derivative. So, alam naman natin na kapag pinag-uusapan natin itong subject na to, palagi nating naririnig yung derivative, okay? So, ano nga ba ang derivative? Define muna natin. So, the derivative of y as a function of x. So, dito sinasabi niya muna dito na ang y mo daw is a function of x. Okay? So, differentiate muna natin ano ba ang function tsaka ano ba ang equation. No? Madalas natin naririnig to na sinasabi natin ang function of x, yun lang din yung y. Pero, hindi lang basta ganun yun. No? Kapag sinabi nating function of x, ang expression na makikita mo dito, itong algebraic expression na makikita mo dito, walang ibang variable kundi itong nasa loob ng parenthesis. Kasi nga, sinasabi natin na itong function na to, function siya ng x. So, dapat, lahat ng variable na involved dito, puro x lang. Okay? So, pwede maging x squared plus 3x plus 2. Yan ay isang example ng function. Wherein kapag sinabi naman nating equation or simpleng equation na y is equal to x squared plus y squared plus 4. Yan. Hindi natin pwedeng masabing function to dahil kung titignan mo, hindi natin makakayanang i-isolate yung y in a way na puro x lang yung makikita mo sa isang side ng equation. Anong ibig natin sabihin doon? Try natin. Ilipat natin yung y doon, maging y minus y squared is equal to x squared plus 4. So, iniisip natin dyan, ayan, puro x na yun nandito. Hindi pa rin pwedeng maging function yan. Kasi dapat, ang rule natin dito, yung side ng equation mo dito, dapat isang variable lang siya. And yung variable na yun is y. And hindi naman natin ma-isolate yung y dyan. Ganyan na talaga yung pinaka-simpleng form niya, y minus y squared. So, hindi natin masabing function to. Hindi function yan, okay? Ito ang function. Okay? So, an example niyan, itong equation na to, maalala nyo, equation to ng bilog. So, pag dinrawing mo sa Cartesian plane ng bilog, hindi function yan. Equation yan. So, paano natin malalaman ba kung ang isang equation or isang graph is function o kaya naman equation siya? Kung mapansin nyo, at every point dito sa loob ng bilog, sabihin natin, itong point na to sa x na to, dalawa yung mapuproduce niyang y. Ito, yung pwede niya maproduce na y, kaya naman ito. So, yun ang limit natin sa pagiging function ng isang equation. Okay? Or ng isang curve, isang graph. Hindi pwedeng maging function ng isang bagay kung pag nag-substitute ka ng value niya, ng value ng variable na function niya, at nag-produce ka ng dalawang separadong value tulad nitong circle na to, hindi na siya function. Okay? Ganun ang definition ng function. Alright? Okay, so proceed tayo. Ano lang yun? Additional concept lang. So, sabi dito, ang derivative daw, nire-represent ito yung rate of change ng y with respect to the rate of change ng x as the rate of change of x approaches 0. So, kapag sinulat natin yung mathematically, ito siya. Okay? So, ano to nandito sa taas? Ito yung rate of change ng y. Ito yung y originally mo, y. Ito yung magiging y mo after gumalaw nung x mo. Okay? Sabihin natin ito yung y2, ito yung y1. Okay? Ano itong delta x? Ito yung change of x. Ito yung rate of change ng x. Okay? Na kung saan, ang change in x mo dapat approaching to 0 siya. So, kung mapapansin natin, pwede kasing dalawa yung ano ba ang delta x? Ang delta x is x2 minus x1, diba? So, kung mapapansin natin, itong derivative pala natin, ito lang siya. y2 minus y1 over x2 minus x1. Eh, ano ba tong x2 minus x1? Ay, ano ba tong y2 minus y1 over x2 minus x1? Yan din yung tinatawag nating slope, di ba? Yan din kasi ang slope. Pero ang condition dito kasi sa curve natin, sa equation natin, or sa function natin, dapat ang change in x mo dapat almost 0 siya. Okay? So, ganun natin makikita yung derivative talaga. Okay? Or madalas sinasabi rin natin, kapag sobrang liit na kasi, sobrang liit na nung
nung change na yon, hindi na natin siya sinusulat as delta y over delta x. Instead, sinusulat na natin siya as differential y over differential x. Okay? So, itong buong to, yan ang derivative. Ang differential na sinasabi, ito. Differential. Ito nasa taas, tsaka ito nasa baba. Differential ang tawag sa dalawang to. Okay? Pero kapag ginawa mo silang fraction, yun ang derivative. Okay? So, I hope malinaw yun. Okay. Ngayon, meron pa tayo isang tinatawag na critical points. Okay? So, critical points naman, yun lang yung points sa curve mo na kung saan ang derivative mo is 0. Okay? So, paano ba natin makikita yung derivative as 0? Okay? So, sinabi natin kanina, di ba, na ang derivative natin, yun lang ang slope. Okay? Ano ba ang slope ng isang equation? Yun yung inclination ng curve at a certain point. So, halimbawa, meron tayong dito. Drawing tayo dito ng equation, kunwari. Ganito. Meron kang itong curve na ganyan. Sabihin natin, at this point, meron kang tangent na ganyan. Okay? Yan ang slope nyo. Alam ang ano pala guys, ito kasing curve natin. Lahat ng point guys. Lahat ng equation. At any point dyan, may kanya-kanya silang tangent. So, imagine niyo itong curve na to, nabuo siya sa pamamagitan ng pagdidikit ng mga maraming line na ganyan. Imagine nyo ba? Na-imagine nyo Ganyan. Lahat yan, yung mga line na yan, saktong tumatama lang dun sa bawat point ng curve. Itong mga line na to, yan ang mga tinatawag nating slope or kaya naman tangent. O yan ang mismo nating derivative. Yan ang mismo nating derivative. Okay? So, makikita natin ang critical points, sabi niya, ang critical point, kung saan 0 ang derivative mo or 0 ang slope mo. Kailan ba nagiging 0 ang slope? Ang slope na 0, ganito ang itsura. Flat. Okay? Ngayon, imagine natin itong curve na to. Saan nag-flat yung line natin? Ayun, dito banda. Okay? Dito banda. At this point kasi, flat ang slope mo dyan. Okay? So, basically, ang mga critical points, kapag nag-graph natin yan, basically, yan yung mga pinakamatataas na point sa curve mo. At saka pinakamababa. Okay? Yan ang mga critical points. Okay? Yan ang mga critical points natin. Kasi at those points, ang slope mo dyan is 0. Alright? Ngayon, kung makikita mo, 4 yan, di ba? Itong pinakamataas talaga, yan yung tinatawag natin maxima. Okay? Ito, ang tawag natin dito, minima. Okay? Eh, ano itong dalawang to? Na yung medyo saktong maliit lang, tsaka ay saktong mataas, tsaka saktong pinakabababa lang. Tawag natin dyan, local maxima. Local maxima, tulad nun. At ito naman, local minima. Alright? So, yun na ang concept natin sa differential calculus. Okay?